Halina at kami ay dalawin, kapayapaan mo ay dalhin, upang umiral sa amin. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng mga tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo." Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo ay sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako ay sinugo niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ninyo ng magandang umaga. Pakitanong mo na rin, tatapusin mo ba? Kilalang kilala na natin ang isa't isa no? Kilalang kilala natin ang Pinoy, no? Magaling lang sa... tinan mo na, di ba? Kailangan, no? Tapusin natin. Sinimulan na natin, tapusin natin. Sabi mo sa katabi mo sa kanan, magkikita tayo bukas. Simulan natin ang ating pagninilay sa isang kwento. Maaring narinig nyo na itong kwentong ito sa akin, pero akma pa rin ang tema ng kwentong ito sa mga naibigay na punto ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang aking kwento ngayon ay tungkol sa isang batang kamelyo. Nakakita na ba kayo ng camel? Nung nagpunta ako sa Holy Land, nakasakay ako ng isang camel at ibang pakiramdam. Iba siya sa kabayo at itong camel na ito, ganun din ang kanyang naging pakiramdam. Iba siya sa ibang hayop. Kaya yung batang kamelyo, tinanong niya ang kanyang ina tungkol sa kanyang sarili. Ang tanong niya sa kanyang ina kung bakit mayroon silang malaking bukol sa likod. Sumagot ang ina, "Anak, yung bukol na iyan ay dahil tayo ay hayop sa disyerto. Yan ang imbakan ng tubig ng ating katawan. Kapag wala ang bukol na yan, hindi tayo makatatagal sa disyerto dahil diyan nakaimbak
ang tubig na kailangan ng ating katawan. Nagtanong muli ang batang kamelyo sa kanyang ina. Sabi niya, bakit naman po ang ating binti at mga paa ay bilugan? Sumagot ang ina, anak, itong ating binti ay para makalakad tayo sa disyerto. Kaya mas nakakapaglakad tayo kumpara sa ibang hayop sa disyerto ay dahil bilugan ang ating mga binti at mga paa. Hindi mapakali ang anak. At natanong niya muli sa kanyang ina, bakit naman po mahaba ang ating mga pilik mata? Sa totoo lang, mas madalas hindi ako makakita sa haba ng pilik mata natin. Totoo nga, no? Nung sumakay ako ng camel, no? Hindi pala nakakakita masyado yun. At kinakapalang ng kanilang paa, no? Nung sumakay ako ng camel, paakyat ng bundok Sinai, nung Mount Sinai, no? Nung kinaumagahan, gabi kami umakyat. Nakita ko bangin pala yung gilid. No? Doon naglalakad yung camel. No? At yun ang kanyang pathway. At totoo pala, no? Hindi makakita ang camel ng malinaw. No? Itong bata, litong-lito sa kanyang sarili. Bakit may mahabang pilik mata? Sabi ng kanyang ina, anak, di ba nga, tayo'y hayop sa disyerto. Yang pilik mata na yan ay proteksyon ng ating mga mata sa mga buhangin kapag malakas ang hangin. Tila naliwanagan yung anak sa kung sino at mayroon siya bilang hayop sa disyerto. Sabi niya, kaya pala meron tayong bukol sa likod para mag-iimbak ng tubig sa ating katawan. Tama, sabi ng ina. Ang ating mga binti at paa, bilugan, para makalakad sa disyerto. Tama anak, sabi ng ina. At ang ating pilik mata ay proteksyon sa buhangin kapag malakas ang hangin. Tama anak. Lahat ito, Nay, kasi tayo ay hayop sa disyerto. Ganyan nga anak. Pero muling napatanong ang anak. Sabi niya sa ina, anong ginagawa natin sa zoo? At hindi nakasagot ang ina. Mga kapatid, parang ganito ang nais ituro sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang kilalaning mabuti ang ating sarili. Tanungin mo nga sarili mo, kilala ba kita? Hello. Sabi ko, tanungin mo. Kilala mo ba ang sarili mo? Sa edad mo ngayon, kilala mo ba ang iyong sarili? Sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus, may isang taong isinugo para magpatotoo sa kanya. At ito ay walang iba kundi si Juan Bautista. Si Juan ang tumayong tagapagpakilala kay Jesus sa mga tao. Siya yung tumayong tagapagbigay ng patotoo. Ngunit, sinasabi ni Jesus, hindi niya kailangan ng patotoo ng mga tao. Dahil kilala niya ang kanyang sarili. Alam niyo po, nakakatulong naman talaga kapag merong nagpapatotoo tungkol sa atin o tungkol sa isang tao. Para masabing mabait, kailangan may nagsasabing mabait. 'Di ba? Ang tao pa naman, hindi naniniwala kapag walang patotoo. Bago mo masabing maganda ka, kailangan may bumati muna sa iyo na maganda ka. Diba? Paano na yan? Ang mga tao hindi naman pala bati. Hindi naman tayo mahilig magbigay ng complimentary. No? Ibig sabihin ba,
hindi na yon magiging totoo. Tayo, iniintay natin, kailangan munang may magpatotoo sa atin bago tayo maniwala. Pero, mag-ingat din. Hindi lahat ng nagpapatotoo ay totoo. At hindi nangangahulugang may nagpapatotoo ay totoo. Dahil ang iba, nagtatago sa mga patotoo. At magkakatalo lang ang lahat kung ano ang kinikilos mong totoo. Magkakatalo ang lahat kung ano ang kinikilos mong totoo. Ang taong mabait, hindi dapat sinasabi at hindi dapat naririnig. Dapat ito ay nararamdaman. Ganon din ang pagiging masipag. Hindi dapat sinasabi, kundi kahit walang nakakakita o walang nanunood, dapat nagsisipag. Ito yung sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, na ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama ay siya ko namang ginaganap, at yan ang nagpapatotoo na ako ay sinugo niya. Si Jesus, totoong Diyos, hindi dahil sa sinasabi o patotoo ni Juan Bautista. Siya ay Diyos ay dahil tinutupad niya, ginaganap niya ang sinasabi ng Ama. May sabihin man o wala si Juan Bautista, dahil yon ang totoo kay Jesus. Siya'y totoong Diyos dahil ang nagpapatotoo sa Kanya ay ang Kanyang mga ginagawang makadiyos, ginagawang pagsunod sa Diyos, ginagawa at tinutupad ang plano ng Diyos. Kaya nga, magandang tanungin ng ating mga sarili, ano ang totoo sa akin? Minsan, dapat tinatanong natin ang ating mga sarili para akma kung ano ang ginagawa natin. Kung isa kang ama, bakit nagbubuhay binata? Kung isa kang estudyante, bakit hindi nag-aaral? Kung isa kang taong simbahan, bakit ganyan ka magsalita? Hindi ba? Yung ginagawa natin, yan ang nagpapatotoo kung sino talaga tayo. Kung sino at ano ang katotohanan sa atin. Kaya para malaman kung ano ang totoo sa atin, maganda yung payo ng ating unang pagbasa. Ang sabi ni Propeta Isaías, ayon sa katarungan at laging matuwid ang iyong gagawin. Ayon sa katarungan at matuwid ang laging iyong gagawin. Kapag pala makatarungan at matuwid ang ginagawa ng tao, lalabas ang totoo. Kapag ang ama matuwid at makatarungan, tatayong ama. Kapag ang ina makatarungan at matuwid, magiging ina. Kapag ang isang estudyante makatarungan at matuwid, mapaninindigan niyang siya'y estudyante. Dahil una sa lahat, ang tao mabuti, makatarungan, matuwid. May taong naging masama, pero bago ang tao naging masama, siya'y matuwid. Bago ang tao naging sinungaling, siya'y totoo, siya'y makatarungan. Kaya nga, pinapanatili natin kung ano ang totoo sa atin. At ito ang pagiging makatarungan at pagiging matuwid. Mga kapatid, ang katotohanan ng ating pagkatao ay hindi nakabatay sa mga patotoo o sinasabi ng ibang tao, kundi ito'y nakikita
kung makatarungan at matuwid ang ginagawa mo. Tandaan, una sa lahat, ang tao makatarungan at matuwid. Kapag ang tao ginawa ang makatarungan at matuwid, lalabas kung ano ang totoo. Amen? Amen.